tayo po ay makikiusap na o siguro magmamakaawa na sa mga DDS na sana naman po mga DDS, tigilan niyo na po yung pagpapakalat ng fake news. Lalong-lalo na kung ito'y tungkol sa kalusugan ng isang tao. Lalo na kung presidente yung subject ng fake news nyo. Nakikiusap na po kami sa inyo, tigilan nyo na ang pagpapakalat ng fake news patungkol sa kalusugan at buhay ng Pangulo. Grabe, pinakalat nyo nitong mga nakaraang araw, pinakalat nyo na si PBBM ay nakaratay sa hospital sa St. Luke's, merong stage 4 na C, at saka yung iba nakikita ko may mga banner na at saka poster ng RIP. Pinalabas nyo na pumanaw na si PBBM. Ito pong nakikita nyong video dito mga kababayan ay patunay na buhay po si PBBM. Yan po ay ka-upload lamang nila sa page ni PBBM sa Blue App. Makikita nyo naman yan doon eh. Makikita nyo nagsasalita siya. At ngayong araw na ito, dumalo siya sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan, sa Bantayog ng Kagitingan. Makikita nyo rin po sa page ni PBBM, sa page ng Presidential Communication Office, at saka sa iba't ibang mainstream news provider. Binabalita po yung mga pinupuntahan at activity ni PBBM, yung mga activities niya. So again, ngayon, naglabas siya ng video, nagsasalita siya, may sinasabi siya, may mensahe siya. Makikita nyo sa Facebook page niya, ka-upload lamang. Ngayon ding araw na ito, Araw ng Kagitingan, April 9, dumalo si PBBM sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan. Ayan, makikita nyo yung mga picture. Maraming taong naka-witness, nakakita sa kanya dyan. Kahapon, umattend siya, April 8, umattend siya sa event ng Catholic Church. O, ayan, tignan nyo yung caption. Makikita nyo rin yan sa page ng Pangulo ni PBBM. April 8. So, ang sa amin lang, mga DDS, parang alam nyo, nasanay na kami sa inyo sa kasinungalingan at fake news. Ang sa amin lang, pakiusap, wag naman sana patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Dahil yan ay parang ginugulo nyo ang bansa. May epekto yan sa ekonomiya ng bansa, sa mga investors, sa political aspeto ng bansa natin, na magpapakalat kayo ng isang balita patungkol kay PBBM na nakaratay sa ospital, na tegi na, pumanaw na, may malalang sakit. Alam nyo, ang sinasabotahe nyo, hindi si PBBM yung bansang Pilipinas. Tayong mga Pilipino ang apektado dyan. Puro ayo kasinungalingan, puro ayo kasinungalingan at fake news. Hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo, naniniwala kayo sa fake news sa mga vloggers nyo, tapos ikinakalat nyo pa, tapos napatunayan nyo na at nalaman nyo na nakasinungalingan yung pinaniwalaan nyo galing sa mga vloggers nyo, yung mga impormasyon na inabsorb nyo galing sa mga vloggers nyo ay kasinungalingan at fake news, pero tinatangkilik nyo pa rin sila. Naka-follow pa rin kayo, nakasubscribe pa rin kayo, naniniwala pa rin kayo. Tama ba yun? Lagi kayong niloloko, lagi kayong gini-GAGO. Nililin lang kayo, ginagamit kayo para kumalat ang kasinungalingan sa bansang ito. Madali namang mag-debunk niyan or madali namang i-verify yan or kumpirmahin kung totoo ba o hindi yung mga finipid sa inyo ng mga vloggers nyo, ng mga troll, ng mga propagandista. Tingnan niyo lang sa page ni PBBM kung may mga bagong post ng mga activities niya. At makikita niyo rin naman yung mga date. Hanapin niyo yung mga picture, yung mga nakalagay doon na pag nakalagay yung pangalan niya, may date sa baba. Yan ang nangyari sa inyo. Dinimonize nyo ang mga mainstream media, ang mga mainstream news provider, kaya hindi na kayo naniniwala sa kanila. Sila yung nagsasabi ng totoo. Ang pinaniniwalaan nyo yung mga vloggers nyo ng mga sinungaling. Yung mga mainstream media, nagsasabi yan ng totoo. Magkamali man yan, hindi sinasadya at ready silang itama yung pagkakamali kung meron silang masabing maling impormasyon. Pwede nilang itama yun kasi may pananagutan sila. Maaari silang mawalan ng lisensya. Yung mga vloggers nyo, kahit magbigay sa inyo ng paulit-ulit na kasinungalingan at fake news, walang magiging pananagutan yung mga yun unless idemanda sila ng libel. Kaya maawa kayo sa sarili nyo, pinapaniwala kayo sa kasinungalingan at fake news at nagiging instrumento kayo sa pagpapakalat ng fake news. Gusto niyo ba na malunod tayo pare-pareho sa kasinungalingan at lumubog ang bansang ito dahil sa kasinungalingan? Sa bagay, yung mga iniidolo nyo, puro sinungaling Again, si PBBM ay naglabas ng video
ngayong araw na ito. And meron din ako nakitang video na magkausap sila ni Attorney Claire. Recent din yon, today yon, or yesterday if I'm not mistaken, nakita ko yung kanina. And then ngayong araw na ito, umattend siya ng selebrasyon ng Araw ng Kagitingan, and kahapon umattend siya ng isang event kasama ang mga pare, Catholic Church. So, buhay na buhay po at walang sakit no hindi nakarati sa ospital si PBBM. Tama na ang pagpapakalat ng fake news. Maawa po kayo sa bansa natin. Sobra na. Hindi na tama yan. Hindi katanggap-tanggap. Never naging tama ang kasinungalingan. Never naging tama ang fake news. Maawa kayo sa sarili nyo. Maawa kayo sa bansa natin. Salamat po sa panonood.